At narito na po mga minamahal ang ating pong pinagpalang mangaral, ating beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, Brother Noel Braganza. Tayo po ay magkasang manalangin. Hallelujah, dakilang palang Diyos, mapapalit sa pangalan mo, malapay Jesus. Walang hang pasalamat, malapay noon, aming pinapabot sa iyo, patuloy mo kaming kinakabagan, malapay narito, taglay ang kalusugan ng kalakasan, patuloy ka naming pinapapurihan na may kalayaan sa dagong ito, malapay noon. Sa mga joyful song, solemn song na awitin, maraming salamat sa iyong paglangis sa mga buhay, pinagpalang patuloy naming naririnig, buhat sa iyong kabutihan, kapangyarihan, himala, malapay noon. Maraming salamat, nagpapalakas ng aming panampalataya, pag-ibig, pag-asa sa iyo, malapay noon. Gayon din malapay noon sa mga makalangin na awitin na natin ng kupunan ng kwar. Salamat sa pagwadama ng ibang na presensya at sa patuloy na pagtatapat ng mga kapatiran, nakalikas ang buwahag ng dug sa iyong paanan na may pananampalataya at pag-ibig na nagmumula sa iyo, malapay. Maraming salamat. Narito kami humingi ng kapatawaran sa lahat na ay makasalanan, malapay noon. Nagpapakumbaba sa iyong harapan bago sa aming pag-aaral ng mga salita. Sa ganang aming sarili, wala kaming magagawa upang unawain at ipaunawa ang iyong salita, malapay. Kailangan ka namin ang iyong Santo Espiritu, malapay noon. Huwag kaming makita kundi ikaw, malapay. Patawarin mo kami sa iyong kasalanan. Pagpalain mo kami habang sabay namin sinasabay, pinapalayas, anumang gawa ng kaaway, pag-alinlangan, panalupay, palamig, kasaud, in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord. Kasaud sana sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Maupo na tayo, mga minamahal. Ang lahat muna magsabi ng Praise the Lord! Amen. Tunay nga kapuri-puri ang ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Bago tayo mapatuloy sa patuloy lamang ng kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus sa kapahintulutan ng lawang ng ating pong beloved order preacher, kabubunya sa dakong ito. Ako po ay nagpapabuhat ng pinapataas sa pagpuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba, para lamang sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Praise the Lord! Amen. Dobling paggalang, pagbati ng isang magandang hapon sa ating mong beloved evangelist, Pastor Weldesad Almeda. At lagi po natin inaalala, mobile turo nila isang aral na ating pong minamahal ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa kanya pong mga beloved children, sa ating pong mga minamahal, mga gawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elder, sa ating pong nakasama. Sa inyo po mga minamahal, datihan man, sa mga bisita kung mayroon man, sa ating mga Facebook viewers, isang mapapalang hapon po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Minsan po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ating pong ilabas mo, minamahal, ating kwaderno, ating Biblia mo, minamahal, at ballpen po mo, upang ating pong masundan ang ating pag-aaralan, maisulat ang salita ng ating malapay-noon. Kaya ni ating basahin dito sa ating pambunga na talata, dito sa Gawa, Kabanatay 1, ang talatay 8, ating pong basahin. Amen. Sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 1, versikulo 8. Dito po at tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay-noon. God bless sa pagkabasa na salita ng ating malapay-noon. Sa ating pambunga na talata, mga binamahal, ulitin lang ng inyong ibang lingkod. Ang sabi dito sa Gawa 1, 8, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Sa habang ito, mga binamahal, ating pamagitan ating pag-aralan, mga binamahal, sa wikang Pilipino, mga binamahal, ito po ay tungkol sa kapangyarihan ng Santong Espiritu, ating malapay-noon. Sa wikang Ingles, the power of the Holy Spirit. Amen? Ito ang mga minamahal ating pag-usapan upang sa ating patuloy na paglapit, patuloy nating pagsusumikap na mapaglingkuran ang malapay-noon, ay malaman natin at huwag makalimutan ang kapangyarihan na dala ng Santong Espiritu. Ang kahalagahan
na dapat sumasagana tayo sa Santong Espiritu ng Malapaynoon. Amen? At sabi ng Malapaynoon, during the ministry ng Malapaynoon, grabing kalumbayan ng kanyang mga alagad nung malaman na siya ay aakyat na sa langit. Iiwan na sila. Nalaman ng mga apostol ang pinagdaanan ng Malapaynoon nung siya ay kasama nila. Inusig, kinutya, inalimura, nilabastangan, hindi sinampalatayanan ng karamihan. Higit sa lahat, pinako, pinatay sa krus, mga minamahal. Nangatakot sila. Lalo pa kaya kung wala ng Malapaynoon, anong mangyayari sa amin? Hindi na namin kasama yung nag-iimala, yung nagbabangon ng mga patay, yung nagpapagaling ng mga karamdaman, nagbabalik ng paningin ng mga bulag, nagpapalakad ng mga pilay. Paano yan? Hindi na natin kasama. Sila'y nangalumbay, nangatakot. Maaring tayo, mga minamahal. Tayo-tayo lang dito. Alam natin, walang nakita sa Malapaynoon, wala pang nakita sa Malapaynoon. Pero bakit tayo nagpapatuloy? Bakit nagpatuloy ang mga alagad ng Malapaynoon? Nung panahon na sila ay nag-aalala, natatakot, ito ang sabi ng Malapaynoon, darating ang kapangyarihan pag nakamtan ng Santong Espiritu. Medyo hindi pa nila masyadong maunawaan, mga minamahal. At kaili ating basahin, sabi pa rito sa Juan 14, ang talata 26. At ibasahin din natin sabay na lang sa Juan 16 at 7. Juan 14, 26, Juan 16, 7. Palakpakan po muna natin ang ating Malapaynoon. Praise the Lord. Dito po sa aklat ni Juan, Kabanata 14, talata 26, ito pong sinasabi, ang mga bagay na ito ay datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Dito po sa aklat muli ng ni Juan, Kabanata 16, talata po ay 7, ito pong sinasabi, gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan, nararapat sa inyo na ako'y yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. God bless sa pagkabasa sa salita ng ating Malapaynoon. Kung hindi iaalay ng Malapaynoon ang kanyang buhay, bukod sa tayo'y mapatawad sa ating mga kasalanan, hindi maibabahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong mundo. Hindi yun mangyayari kung hindi darating ang Santong Espiritu ng Malapaynoon. Nawawalan ng kaganapan ang kaligtasan na tinapos ng Malapaynoon sa krus ng Kalbaryo. Hindi marahil makita ang kaganapan nito sa buhay ng mga tao dahil may kulang. Hindi dumarating, hindi natin natatanggap ang Santong Espiritu ng Malapaynoon. Kung ang mga alagad ay hindi naparoon sa kanila at natanggap ang Santong Espiritu ng Malapaynoon, doon pa lang nung panahon nila, patay na sila lahat. Wala tayo ngayon dito. Hindi ang makakarating ang ibang kaligtasan sa ating mga pastor, ni ang mga pastor sa mga beloved children, sa mga minamahal mga gawa, sa ating mga elders of the church. Sa inyo po, aking mga minamahal kapatid,
Wala kayong lakas ng loob upang ibahagi ang kabutihan ng Malapaynoon kung wala sa atin at sa atong espiritu ng Malapaynoon. Hindi natin masasabing since March 17 nag-start, March 17, 2020 nag-start ang community quarantine, hindi natin maipapatutuon hanggang sa oras na ito'y pinag-ingatan tayo kung hindi natin kasama ang Santong Espiritu ng Malapaynoon. Amen! Malinaw na ang Espiritu Santo ay ang Diyos mismo. Ang mga alagad, mga minamahal, hindi nila mapag-unawa. Kung maari ang gusto nila, yung nakikita na lang nila at mahawakan at mayayakap na Hesukristo ang kanilang makasama. Pero igit doon, mga minamahal, kinakailangan may sakatuparan lahat. At yun nga nang dumating sa kanila ang Santong Espiritu, ang Malapaynoon, din nila napag-unawa. Doon natin napag-alaman na ito parang Santong Espiritu ay ang dakilang mga aliw sa ating buhay. Ang ating tagapatnubay, ang ating counselor, mga minamahal. Amen? Nagkakaroon ng kaganapan sa ating buhay yung totoong pagbabago kapag sumasa atin ang Santong Espiritu ng Malapaynoon. Ano ba ang tunay na nais ipagkahulugan ng siyam na bunga ng Espiritu ng Malapaynoon? Basahin natin ito, mga minamahal, sa Galatians 5:22. Palapakan po natin minsan pa ang ating Malapaynoon. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Galacia, Kabanata 5, talatay 22, ito pong sinasabi, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. Amen. Palapakan natin ang ating Malapaynoon. Alahan magsabi ng Praise the Lord. Idiretso po natin hanggang 23. Dahil yung iba po, mga minamahal, ay nandun po sa talatang 23. Tuloy po sa 23. Kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin minsan ang ating Malapaynoon. Ano ang nais ipabatid ng talatang ito, mga minamahal? Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpahinuod, kagandahang loob. At doon sa last na linya, mga minamahal, ang sabi rito, mga minamahal, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Kapag nasa atin ang Santong Espiritu ng Malapaynoon, ang isang tao na lumalapit sa Malapaynoon, magiging kusa ang kanyang pagbabago dahil sa Espiritu ng Malapaynoon. Kaya nga sabi rito, hindi mo na kailangan ng kautusan upang lagi mong i-memorize, laging daladala sa iyong bulsa, nakasulat sa kwaderno. Wala ka sa ilalim ng kautusan kung nasa iyong Espiritu ng Malapaynoon dahil kusa kang babaguhin ng Malapaynoon. Salamat sa Malapaynoon, mga minamahal. Saksi tayo sa pagbabagong yan sa ating buhay, ang kapangyarihan ng Santong Espiritu ng Malapaynoon sa ating buhay. Kung paano tayo binago ng Malapaynoon. Ilan sa ating mga kapatid na ating narinig, ang sabi nila, dati silang talagang lasinggero. Talagang ang pag-inom ng alak ay ginawa nilang tubig na lamang. Walang araw, walang oras na hindi sila makainom, mga minamahal. Pero ayon sa kanilang patutuon ng makilala nila Malapaynoon, sumampalataya sa mga pagbabautismo sa tubig sa pangalan ng Malapaynoon, at saka darating ang sabi ng Gawa 2:38, at saka darating ang Santong Espiritu ng Malapaynoon. Ang sabi nila sa kanilang patutuo, mga minamahal ating napakinggan, one time nung sila, mga minamahal, ay talagang niyaya na uminom. Kahit tikman mo lang, shot ka lang, ang sabi. Pero dahil nga sa ating kapatid ito, baguhan, wala pang nagsabi sa kanya noon na bawal, hindi niya alam,
Walang kautusan doon, mga minamahal. Doon sa bawal, hindi niya alam. Kaya, pero may nag-udyok sa kanya na yan ay hindi na kalooban ng mahal Panginoon. Pero dahil sa hindi niya nga alam, mga minamahal, at sa nandoon, mga minamahal, na talagang kakilala niyo noon, kabarkada niyo yun, napilitan siya tikman. Pero ang nangyari, mga minamahal, nung kanyang matikman, bigla niyang idinuraan, sabi niya, naglasang ihi yung alak. Magmula noon, yan ang naging kaparaan ng mahal Panginoon upang malaman niya na hindi na pala yun nais ng Santong Espiritu ng mahal Panginoon. Hanggang sa hindi na siya umiinom, mga minamahal, at nung siya po kanya patuloy, doon niya nalaman na hindi na pala ayon sa kalooban ng mahal Panginoon. Kusa siyang tinuruan ng Santong Espiritu ng mahal Panginoon kung ano ang kanyang dapat gawin. Yung aking mahal na tita, mga minamahal, nung nakadalawang linggo, salamat sa mahal Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, pag uwi namin ng bahay nung gabing yun, mga minamahal, ito lamang nagdang linggo, mga minamahal. Doon sa amin, may pumunta doon na relatives po ng aking mahal na lola na pinagpahinga ng mahal Panginoon. Nagyaya yun ng inuman. Siyempre, alam natin, kapag tayo wala pa sa mahal Panginoon, akala natin yun ang tama, yun ang kalugulog sa mahal Panginoon. At minsan, ginagamit natin yun para tayo malibang, maaliw. Dahil hindi natin alam na ang mas kailangan pala ay ang Santong Espiritu ng mahal Panginoon, dahil ito ang dakilang mga aliw, ang sabi ng mahal Panginoon. Kaya sila ay uminom. Pero, ang himala na doon, agad nagulat ako uminom ng pagrating ko. Dahil alam ko, sa totoo lang, itong aking tita, hindi sa pagbabawa sa kanya mga minamahal, ito talaga ay umiinom ito, pero hindi naman yung inom na naglalasing. Alam niyo, parang naging normal na lamang sa kanya, na pag may mga okasyon ay iinom siya. Pero nung time na yun, mga minamahal, siya pa yung nagpaalala doon sa aking mga loved ones. Dahil sa kabagan ng Panginoon, naabutismon din po lahat na aking mga loved ones. Nagpaalala na, anong saysay ng ating muling panunumbalik sa mahal Panginoon? Tanggapin ang bautismo kung tayo ay iinom muli. Nung marinig ko yun, ako'y nagpuri sa mahal Panginoon. Sabi ko, nasa inyo na ngayon ang Holy Spirit ng mahal Panginoon. Dahil kahit wala ako nung time na yon, kusa silang inudyukan ng Santong Espiritu ng mahal Panginoon. Hindi sila uminom, mga minamahal. Kinabukasan ng umaga, alam nyo, yung nakasanayan ng aking tita na ito, pag siya ay magsi-CR, may sigarilyo. Nagsigarilyo siya. Ito hindi ko sinasabi upang ibaba ang aking mahal na tita. Upang makita natin ang himala at kapangyarihan ng Santong Espiritu ng mahal Panginoon kung tunay na sumasa atin ito. Alam niyo, mga minamahal, hindi ko alam, hindi ko sila nakita na kinuha yung at nariyan na sila pumasok. Ang sabi nila, Panginoon, patawarin mo po ako, ngayon na lang man ito lang isa lang na sigarilyo, sabi nila. Nanalangin sila, hawak nila yung sigarilyo. Mga minamahal, nung time na yun, habang sila nanalangin, itatry nila magsigarilyo. Dahil nakasanayan talaga nila Nakasanayan kasi nila na pag mag-CR, magsigarilyo sila. Kaya sabihin na, Panginoon, patawarin mo ako, ito lang naman, isa lang naman. Pero nung itinaas yung kamay, habang nananalangin, nagsisi sa mahal Panginoon, na baka sakaling maintindihan ng mahal Panginoon, nagulat sila, yung kamay nilang may hawak ng sigarilyo, kusa daw na itinapon yung sigarilyo. At sabi ko, ako'y napangiti, nagpuri sa mahal Panginoon. Alam nila sa kanilang sarili, sabi nila, may kung anong parang kumabig doon sa aking kamay na mahawak yung sigarilyo. Nagulat na lang ako, pagkadilat ko, itinapon ko na. Binago kayo ng mahal Panginoon. Nasa inyo ang kapangyarihan ng Santo Espiritu ng mahal Panginoon. May tao man o wala, may magpaalala man o wala, uudyok ang Santong Espiritu at sasabihin, hindi na yan ang nais ng mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan natin minsan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah.
Salamat sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi nila, marami na akong naatinan. Doon sa amin, dahil taga Montalban Rizal sila mga minamahal. Ang sabi nila, yung aking anak, napasok na ngayon, naka-attend ngayon ng iglesia ni Kristo. Ang sabi nila. Pero, hindi rin siya nagtagal doon. Ako rin, nayaya rin ako. Pero, hindi rin ako nagtagal doon. Meron siyang nadadaanan na talagang malapit sa kanila na gawain. Ewan ko kung Jesus is Christ ata yung natatandaan daw nilang pangalan nung bagong patayo na yun na gawain. Narinig nila, may pagpupuri din daw. Pero, parang talagang sabi nila, marami na ako na napuntahan, pero may hinahanap ako, ang sabi nila. May nais talaga akong masumpungan, ang sabi nila. Pero habang nakausap ko sila, ang sabi nila, doon ko nga talaga nasumpungan yun, dyan sa church ninyo, sa Jesus Miracle Crusade, ang sabi nila. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Ang sabi ko, tita, ate, dahil ang tawag ko po kasi nakasanayan ko, ate po, mga minamahal, ang aking tawag sa kanila. Alam niyo po, ang sabi ko, ate, alam niyo po, lahat ng churches ay pare-pareho lang naman ang ginagamit, pinagbabatayan, salita ng malapay ng susang Biblia. Totoo yan. Isa lang. Pero nagkakatalo sila sa pagkaunawa, sa paraan ng pagsamba, pagsunod sa malapay nun. Higit sa lahat, kung walang Santong Espiritu, sabi ng Gawa 8, walang kapangyarihan. Ibig sabihin, useless ang gawain, ang panahon kung tayo ay naglilingkod sa mahal na Panginoon, pero hindi natin inaasam ang pagkilos ng Santong Espiritu ng mahal na Panginoon. Useless. Pero doon sa mga Kristiyano, ang sabi nga, paalis pa lang sa bahay, umiiyak na, napapangiti na kanilang talagang kasabikan na mapapurihan ng mahal na Panginoon, naramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon, doon pa lang sa kanilang tahanan, tuwang-tuwa na ang mahal na Panginoon. Amen? Napapurihan na ang mahal na Panginoon. Yun ang nais ng mahal na Panginoon sa hapong ito, mga minamahal. Huwag nating kalimutan. Grabe yung pinagpala tayo, mga minamahal. May kalayaan tayo. Nakararaos tayo. Anumang kalagayan mayroon tayo. Dahil nandyan lagi nangungusap sa atin ang Santong Espiritu, mga nagpapaalala na walang ibang mahalagang bagay sa ating buhay. Wala tayong ibang kailangan kundi si Kristo, ang ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Pangalawa, mga minamahal, kapag laging sumasa atin ang Santong Espiritu ng mahal na Panginoon, kaya natin basahin dito sa Roma 8:16, isabay natin ang Efeso 1:13. Roma 8:16, sabay ang basa sa ganyan sa Efeso 1:13. Pagsabayin po natin itong basahin. Palapakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatay 8, ang talatay 16, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Amen. Efeso 1:13. Sa aklat ng Efeso, kabanatay 1, ang talatay 13, nasa Kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon Jesus. God bless sa pagbabasa sa salita ng ating mahal na Panginoon. Malinaw, mga minamahal, sa ating binasa, ang Santong Espiritu, kung ito'y sumasa atin, nakikilala tayo ng mahal na Panginoon bilang Kanya. Tayo anak ng mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi pa, ito ang nagsisilbing tatak, palatandaan, na sumaatin ang kaligtasan, buhat sa mahal na Panginoon. Ang dapat natin gawin ay gawin natin ganap ang kaligtasan.
Paano magiging ganap? Ipagtrabaho ang ating kaligtasan ng may takot at panginig. Palapakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Napakapalad natin. Ang sabi ng mahal na Panginoon, maraming tawag ng tawag sa Kanya, O Panginoon, Panginoon. Pero ang sabi ng Biblia, hindi lahat ng tumatawag kinikilala ng Diyos bilang Kanyang anak. Yaon lamang sumasa kanila ang Santong Espiritu ng mahal na Panginoon. Napakahalaga mga minamahal na talagang sa bawat pagkakataon, nasa tahanan man tayo, nasaan man tayo, mismo lalo na sa gawain ng mahal na Panginoon, ating asamin lagi na mapaglingkuran ang mahal na Panginoon ayon sa Espiritu at hindi ayon sa bagay na nakikita ng tao. Kailangan nating sabi rito laging maramdaman ang mahal na presensya ng mahal na Panginoon. Dahil yun naman talaga ang ating kailangan, ang dakilang mga aliw. Ano mang pangangailangan mayroon tayo sa tuwina, siya lang naman ang ating nilalapitan, ang ating pinagkakatiwalaan. Dahil alam natin, sa Kanya lahat ang kasagutan. Amen? Praise the Lord! Hindi natin napapansin kapag ganun ang ating ginagawang pagpupuri, paglingkod, madali nating maramdaman ang banal presensya ng Panginoon. Nananatili sa atin ang banal presensya ng Panginoon. At kung nasa atin ang banal presensya ng Panginoon, hindi na problema. May magsabi man sa iyo, may magpaalala man sa iyo kung ano ang dapat mong gawin, gagawin mo ang alam mong tama ayon sa nais ng Espiritu Santo ng mahal na Panginoon. Dahil yan ang kapangyarihan na yurakan ang gawa ng kaaway. Ang sabi ng ating mahal pastor, ang kaaway natin hindi yung mga mamamatay tao. Hindi yung mga rapist. Hindi yung mga terorista, ang sabi ng mga pastor. Ang kaaway natin yung masamang espiritu. Dahil hindi kasi tinatanggap ng tao, dahil dalawang uri lang naman ang espiritu. Ang Holy Spirit na sa mahal na Panginoon at ang bad spirit, ang sa kaaway. Hindi kasi nila tinatanggap, sinasabalatayan ang panawagan ng mahal na Panginoon, ang salita ng mahal na Panginoon. Kaya ang dumarating sa kanila ay ang masamang espiritu na walang ibang inudyo kundi gawin ang mga bagay na hindi ayon sa nais ng mahal na Panginoon. Ang pumatay, imagine sa balita mga minamahal, grabe. Merong dalawang lalaki po mga minamahal ang pinatay, tinorture pa mga minamahal. Ang sabi doon sa balita mga minamahal, talagang pinagpapakupa yung ulo. Sinulatan pa sa tiyan ata ng yung ginuhit, yung sinugat ng yung naka-smile, na yung larawan po nakangiti. Grabe po mga minamahal, yung iba pa mga minamahal, ang balita pinatay, nasa drum, sinemento pa. Alipinin ang tao kapag hinaayan natin na masamang espiritu ang managana sa ating buhay. Pero kung tayo po mga minamahal, magsisikap, nasa simple lang naman kung paano darating sa atin ang Santong Espiritu. Yun ay nandoon ang panampalataya, may kalakip na gawa. Ang sabi nga rito, kinakailangan sa bahay may pagpupuri, nagbabasa ng ibang kaligtasan, may panahon na gawain, dapat tayo'y nasa gawain ng mahal na Panginoon. Pag sinabing buong puso, isip at kalawang pagpupuri, buong puso, isip, kalawang pagpupuri, hindi inaalala ang mga problema. Dahil mas tayong papurihan ng mahal na Panginoon, madaling maramdaman ang presensya ng Panginoon, nagpapalakas sa atin. At kapag kumilos sa atin mga minamahal, natatalo natin ang mga masamang espiritu nag-uudyok sa atin ng kawalan ng pag-asa, ng paggawa ng mga hindi kaaya-ayang mga gawi, sa isip pa lang, sa ating bibig. Yan lahat ating mapupuksa kung tayo ay sumasagana sa espiritu ng mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah! At sabi ng Roma 8:14, ito ang tagapatnubay sa atin. Ito ang nagaguide sa atin. Kaya nagagawa pa rin nating umiti kahit yung mahal natin sa buhay, malayo sila. Kahit minsan napakalimutan man nilang magbigay advice sa atin kung ano ang dapat gawin.
Pero ang Santong Espiritu ang mangusap na dapat ito ang tahakin. Magpatuloy sa paglilingkod. Huwag tumingin sa anumang bagay na katitisuran. Dahil ang udyok ng Santong Espiritu ay kabutihan, katwiran, kabanalan, pagpapala. Amen? Dahil doon, mga minamahal, nakikita tayo ng ating mamahal sa buhay, ng mga kapatiran, kung ano ang dapat din nilang tahakin, nagiging maganda tayong ehemplo sa kanila. Glory to God. Kapurihan sa malapay noon. Bakit? Hindi ikaw nakikita. Nakikita yung kapangyarihan ng Santong Espiritu sa iyong buhay. Amen. Palagpagan natin ang ating malapay noon. Praise the Lord! Sabi rito, mga minamahal, sa unang Korinto 2:10, ating pong basahin. Malapit na tayong magtapos, mga minamahal. Dito po sa aklat Last 2 verses na lang po ito, mga minamahal. ng unang taga-Korinto, Kabanata po ay 2, talata ay 10, ito pong sinasabi, ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Amen. Palagpagan natin ang ating pinakamamahal pastor. Lahat magsabi ng praise the Lord. Noon, mga minamahal, nung tayo ay baguhan pa, nasisira na tayo. Nakapaginig na nga tayo ng salita ng malapay noon. Alam na natin, pag sinabing magsimba, magmisa, ganun pa kasi yung ating term nung time na hindi pa tayo nagkilas sa malapay noon, ang term po natin ay magsimba, magmisa. Nakarinig na tayo noon pa man. Amen? Amen, narinig na natin ang salita ng malapay noon. Alam natin na may Diyos. Tayo naniniwalang may Diyos. Pero hindi natin napag-uunawa kung ano ang kalooban ng Diyos. Bakit? Wala pa kasi ang Santong Espiritu ng malapay noon. Kaya mga minamahal, ang sabi rito sa unang Korinto, mga minamahal, 2:10 ang sabi rito, mga minamahal, ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu niya. Kaya nung tayo ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng malapay noon, nagulat tayo. Bakit bigla tayong nalinawan? Yung sabi natin, yung tanong ko, sagot ko rin. Sinagot ko na rin. Pero hindi natin alam, sinagot pala yun ng Santong Espiritu ng malapay noon. Ipinaliwanag sa atin. Amen? Sabi ng aking mahal na tita, sabi niya, nung pag-uwi ko, doon ko lang, June, nalaman, wala pong nagpaliwanag sa kanya mga minamahal, talagang pagkilos ng malapay noon, ng Santong Espiritu, sabi niya, doon ko lang pala nalaman, sa tagal ko na yung marami na akong natin na narinig ko na kasi nagsisimba ako, nagmisa. Doon ko lang nalaman yung tunay na kahulugan ng born again, na akala ko noon, ito pag sinabing kailangan mo maging born again, ay paglipat ng reliyon. Hindi pala, pag sinabi palang born again, yun yung ikaw ay taus-pusong nanunumbalik sa malapay noon at nais mong magbagong buhay na ang tinatahak mo na ay hindi ang iyong sariling kalooban, kundi ang kalooban ng malapay noon. Amen! Salamat sa mga kapurihan sa malapay noon. Tita, sabi ko sa kanila, sa inyong sinasabi, nagpapatunay, sumasa inyong Santong Espiritu ng malapay noon. Huwag niyong hayaan, huwag natin hayaan, mga minamahal, na mawala ang Santong Espiritu ng malapay noon. Sabi ng Efeso 5:18, amen? Ating basahin. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Efeso, Kabanata 5, talata 18, ito pong sinasabi, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo mga puspos ng Espiritu. Amen. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, gawin natin ang mga bagay na magpapatibay, na manatili ang Santong Espiritu ng malapay noon. Huwag yung mga bagay, tulad na, bakit tayo nagtataka, mga minamahal? Bakit sa lahat ng pwedeng ihalin tulad ang malapay noon na dapat nating gawin ay sa paglalasing pa? Bakit hindi na lang sa ibang termino para ihalin tulad o ipakita ang pinagkaiba nito, mga minamahal, yung bakit sa halip na paglalasing dapat naisin natin managana sa Santong Espiritu. Alam niyo sa paglalasing, mga minamahal, di ba alam naman natin ang konsepto, umiinom ang tao sa panahon na siya ay malungkot, ang gusto niyang tagaliw ay sa ganyang paraan. Minsan pag ikaw ay matatakutin, sabi nga nila, tumatapang ka dahil sa alak. Lumalakas ang iyong loob, ang iyong paniniwala dahil sa alak. Pero sa halip na yan ang gamitin mo,
para magkaroon ka ng katapangan. Ang sabi ng Biblia, bakit hindi mo hangarin ang Espiritu ng Panginoon? Pag yan ang narin mo, doon, takot na takot ka, hiyang-hiya ka magpatotoo. Pag tunay mong naramdaman ang banal presensya ng Panginoon, hindi ka na mahiyang magpatotoo. Amen? Hindi ka na matatakot kahit ang sinisiran mo, boss mo pa. Dahil walang nangibabaw sa iyo. Ang kapangyarihan ng Santong Espiritu, nais mo ang kalingilang kaligtasan. Iniibig sila ng mahal na Panginoon. Walang ibang mahalagang bagay sa mundong ito na dapat maunawaan ng sanlibutan. Maangkin ng sanlibutan kundi si Kristo. Ang kaligtasan, buhay na walang hanggan. Amen? Dapat tayo, sabi nga, minimal lang Jeremiah, sana'y lagi tayong sumagana sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil sa mga ganitong ating ginagawa, dito nalulugan ang Panginoon, dito kumikilos ang Santong Espiritu ng mahal na Panginoon. Kaya yung mga bagay na alam nating makapagpapalayo sa atin sa mga Panginoon, sabi ng Biblia, huwag natin gawin. Huwag po natin gawin yan. Gawin natin ang ayon sa kalooban ng mga Panginoon, ayon sa Espiritu Santo. Last verse po, minamahal, sabi rito, ating basahin sa unang Pedro, ang kabanatay 2, ang talatay 5. Huling talata. Dito po sa aklat ng unang Pedro, kabanata ay 2, talatay 5. Ito pong sinasabi, kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu, upang maging pagkasaserdoting banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu, na nangakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal Panginoon. Alam, magsabi ng praise the Lord! Tayo po ay batong buhay sa paningin ng mahal na Panginoon kung sa atin ay sumasagana lagi ang Santong Espiritu ng mahal na Panginoon. Yung hain na ukol sa Espiritu, yung ating pagpupuri, panalangin, pag-ayuno, yan ay mga andog ukol sa Espiritu Santo. Yung ating iagbang, ating mga paalala pa, pagkakataon tayong dumalo, yan ay para sa Santong Espiritu. Hindi para sa ating katabi. Hindi para sa tao. Yan ay para sa mahal na Panginoon. Amen? Dahil kung nangyari lahat niyan at ginagawa natin ayon sa pagkilos ng Santong Espiritu, hindi natin namamalayan. Lahat ng bagay na nasa ating paligid, yan man ay problema, yan man ay pag-uusig, yan man ay kahirapan, unti-unti tayong mangingibabaw dyan. Hindi tayo mailulugmok ng kahirapan, ng pagsubok. Hindi kailanman magiging negatibo ang ating pananaw sa buhay. Dahil walang ibang nasa ating puso, isip at kaluluwa, kundi ang kabutihan na tinatahak natin sa piling ng mahal na Panginoon. Kaya ano man ang nangyayari sa atin, mga Panginoon, meron tayong mga kapatid na yumao, pinahinga na ang kanilang mamar sa buhay, pero bakit sila nakangingiti? Lalo kapag alam nila na yung kanilang loved ones tinapos ang mabuting pagkikipagbaka, naglingkod sa mahal na Panginoon. Dahil alam nila ang sabi ng Biblia, pagpikit rito, pagdilat sa piling ng mahal na Panginoon, hindi nawalan at hindi mawawalan kailanman ng saysay ang ating pagpapagal, ang ating paglingkod na ito sa ating mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa bawat na ating gagawin, mga minamahal, at lagi nating ihain sa mahal na Panginoon. Habang tayo umawit, mga minamahal, laging isipin natin itong ginagawa natin, hindi ito tradisyon na yung, okay, patutuo, after ng patutuo, pagbibigay, after ng pagbibigay, ay Bible study, after nyan, uwian na. Yehey. Hindi ganun. Hindi dapat ganun ang maging pananaw lagi ng mga Kristiyano. Kundi dapat asamin, samantalahin ang pagkakataon habang may buhay, may lakas. Ibigay ang mataas na pagpupuri sa mahal na Panginoon. Pag ginawa mo yan, hindi mo mamamalayan. Unti-unting lulutasin ang iyong problema. Hindi liko ang Diyos. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Lahat nakahanda. Nasa atin na lang yung pagsaganap, yung paggawa. With His Spirit and His love, let Him fill your heart. Sabi ng mahal na Panginoon, mula nang tayo'y tawagin, tayo'y tinawag upang mamuhay ayon sa Espiritu, hindi sa laman.
Hindi nangangahulugan ng pag sinabing dapat mamuhay hindi ayon sa laman ay hindi nangangahulugang pabayaan ang ating sarili. Pero ang sabi ng mga Panginoon, dapat alam mo na yung ginagawa mo laging para sa ikalalago ng iyong kaluluwa. Marami pang mga lawas mong maligtas. Makita ka, mapupurihan ng Diyos, hindi maging katinsuran. Hindi mo yan ginagawa dahil sa iyong sarili sa tao. Ginagawa mo dahil ang nagligtas sa iyo, Diyos! Diyos na buhay! Ang malapasto, ang minamahal. Pinabilas ng pasto, mga children lang, mamanggaw at mga minamahal kapatid na nasa totoong buong puso naglingkod sa mga Panginoon. Maniwala kasi hindi mga minamahal, walang ibang hangarin ang mga manampalatang ito kundi yung makita tayo galak na galak lagi sa pagpuri sa mga Panginoon. Na ano bang problema mayroon? Dalo ka pa rin ng dalo dahil hindi mo tinitingnan ang mga negatibong bagay at tinitingnan mo sa likod ng negatibong bagay may Diyos na susolusyon. Ang lahat ng tao sa mundo nakatatakot, ginagawa mo ang paraan na kanila ayun ang kalutasan, pero sa iyo, nasa iyo ang kapangyarihan ni Kristo, ang Santong Espiritu na nagtuturo. Alam mo na ang kaligtasan, alam mo na ang paraan. Huwag kang manghinawa, huwag kang malupaypay, huwag kang mga takot, huwag kang tumigil, huwag kang mag-alinlangan. Bagkus mo pagkakas. Dahil ang Diyos kailanman hindi nang imagot para unawain tayo sa ating mga kainaan. Paalalahanan tayo upang maituwid. Maraming ginagamit ng Diyos. Ang tingnan natin ay yung layunin ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Mga minamahal, sabik na sabik ang malapay noon. Marinig niya ang iyong pagpupuri sa Kanya. Walang pakialam Diyos kung sinturado ka. Kung nasa tono ang iyong puso, ang iyong isip at kaluluwa ang puri. Tuwang-tuwang Diyos. Bumula sa puso. Buong puso, isip, kaluluwa. Mga minamahal, mahal na mahal tayo. Ang ating ginagawa ay hindi walang kabuluhan. Alalahanan natin nung una tayong tinawag, sabi natin okay lang kahit itakwil na tayo ng ating oras sa buhay, okay lang kahit talikuran tayo ng mundo. Ang mahalaga, masunod ko ang ayon sa nais ng mga yan sana langit ang nais ng mga sa ating buhay. Hindi upang literal na iwan ang iyong loved ones, hindi upang literal na pabayaan ang iyong sarili, kundi pinapakita mong walang ibang mahalagang bagay kundi si Kristo. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming buhay. Hindi mo kami kailanman pinababayaan. Wala kang ibang hangarin kundi maligtas ang mga kaluluwa. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong mahal na pastor, sa beloved assistant pastor, sa mga beloved children nila.
sa mga manggagawa, sa nangasiwa, sa mga kapatiran, na patuloy mo kaming ginagamit upang magpaalalahanan sa isa't isa. Dahil wala kang ibang layunin, wala kang ipinapahiya dito. Ang iyong layunin ay kung ano yung nais, ang makipiling ka namin sa buhay. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah! Maraming salamat, Panginoon. Aming dalangin ang mabang buhay, kalusugan sa aming mahal pastor, Wildes Radalmed, sa beloved children nila, sa mga manggaw. Mapangasiwaan ang iyong gawain. Maraming kaluluwang maligtas. Sa pangalan mo, mahal pa Jesus. Ito ang sampalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ating itaas ang ating dalawang kamay, mga minamahal. Ating malabwas nais nating mailapit sa pangalan ng mga Panginoon. May pinansal tayong pangailangan. Itaas sa ating dalawang kamay. Walang imposible sa mga Panginoon. Kung tayo man may karamdaman, ipatong natin ating kanang kamay sa ating mga ulo, ang kaliwang kamay sa ating karamdaman. Mga minamahal, kaya ng Diyos. Makapangyarihan ng Diyos. Nasa atin na lamang kung tayo sasampalataya sa ating mahal Panginoon. Walang imposible. Manalangin tayo may pananampalataya, mag-rebuke ng may pananampalataya. Hallelujah, hallelujah, dakila pa ng Diyos. Mga sa pangalan mo, mahal pa Jesus, sa unang dalangin. Namin, mahal Pastor Wildes Radalmed, narito kami sumasampalataya. Mahal pa sinasaway, anumang gawa ng kaaway. Di mo yung karamdaman, cancer, be healed. In the mighty name of Jesus, di mo COVID-19, be healed. Di mo yung takot. Kasound, Jesus name, in Jesus name, di mo pangalilangan, palulupay-pay, palamig, kasound, in Jesus name, diabetes, kasound, be healed, in the mighty name of Jesus, hallelujah, katagumpay sa pangalan ni Jesus, victory in Jesus name, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ala't magsabi ng praise the Lord, hallelujah. Sa oras na mga minamahal, tayo po'y lumundag, ng 3 beses sabay sigaw ang hallelujah, praise the Lord, amen. Patuloy nating papurihan ang mahal Panginoon at patuloy na naroon ating panampalataya sa ating mahal Panginoon. 3 beses nalundag sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Alahan ng kapurihan, pagdakila, pagsamba para lamang sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. At tayo po tuloy na sa ating announcement natin pati mo beloved the ordained preacher, kaya bubunyi, amen. Palakpakan po natin ating malapangin Jesus na minamahal. God bless you po ating beloved Elder Brother Marlon sa pinagpalang Ebanghelyo ng Kaligtasan nating napakinggan. Amen? Amen? Parang, sa Bisaya, minamahal, parang walang sasaw. parang bitin pa tayo. Amen? Amen? At salamat sa ating malapanginoon minamahal sa ating napakinggan. Talagang tunay ang kanyang mga salita. Amen? Amen. Ating pinag-aralan sa araw na ito ang patungkol po sa kapangyarihan na ating matatanggap kapag tayo po ay laging napupuspos ng Espiritu ng ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Hindi po bang nasusundan yun, maminamahal? Amen. Ang sabi maminamahal ng ating mga ngaral, inyo pong nabasa pinakaunang talata na binasa kanina sa Galatia 6 o Kabanatang 5, talatang 22 at 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Tingnan mo minamahal, hallelujah, 22 and 23. Laban daw dito ay wala pong kautusan kapag tayo po ay laging mapupuspos ng Espiritu ng ating Diyos na buhay. Amen? Ang sabi ng ating napakinggang pangangaral, maminamahal, sa Romans chapter 8 verse 1 and 2, we are over and above the law of sin and death. Amen. 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 Bakang wala talaga tayong Espiritu Santo dahil hindi tayo nagagalak. Amen. Dapat ikinagagalak ng mga anak ng Diyos na tayo po'y lumaya. Amen.
Nang dahil sa Espiritu Santo, ang sabi po ng Espiritu Santo, maminamahal, hallelujah, na atin pong pinag-usapan ngayon dito po sa 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. May kalayaan. Kaya marami pang hindi nakakalaya dito dahil hindi pa naramdaman ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Sikapin po nating lahat. Amen. Kaya huwag tayong manood. Amen. Kapag nagkapuspusan na ang mga Kristiyano, ang mga mang-aawit, amen. Amen. Sa ating main church, maminamahal, tumitigil ang mga manunugtog, maging ang ating mga manunugtog sa ating central church, nararamdaman nila ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maminamahal, magsikap ang lahat dahil ang kapangyarihan ay nakukuha lamang kapag tayo po ay palaging puspos ng Espiritu ng ating Diyos na buhay. Sinabi mismo ng Romans chapter 8 verse 9, a man without the Spirit of Christ is none of his. Amen. 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 Ang tao daw, ang Kristiyano daw, walang Espiritu ni Kristo, hindi kanya. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya kapag tayo po'y narito, huwag tayong magsayang ng ating naipamasahe, nakarating tayo dito, huwag nating sayangin ang hapon ng Miyerkules, ang buong magdamag ng Biyernes, amen? Amen? Ang buong linggo na gawain, huwag nating sayangin. Magsikap tayo na palaging mga puspos ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan, maminamahal, ang kahalagahan ng Ibanghilyo na yan. Amen? Praise the Lord. Maraming salamat sa ating Diyos na buhay. At good afternoon sa lahat ng ating mga webcast viewers sa Facebook. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang abroad, throughout the world, maminamahal. Ating pinapabot din ang ating pagbati na may pagmamahal sa ating dearly beloved Pastor, Evangelist Weldy Estrada Almeida. Amen. Amen. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved and honorable Assistant Pastor, Lina C. Almeida. Good afternoon na rin po sa kanilang minamahal butihing mga anak, mga apo at mga manugang, maging sa ating mga pastoral workers, beloved elders, nakakatuwang, sa ating pong minamahal mga kapatiran, datihan at baguhan. Amen? Amen? Praise the Lord! At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Mayroon po ba tayong bisita, maminamahal na ating pong patatanggapin sa hapong ito? Upang sila po ay mapabilang sa tunay na pamilya ng Diyos, pakitaas lang po ng kamay kung mayroon, upang tayo po ay magpatuloy na kung wala. Alright, kung wala maminamahal, mayroon akong importanteng isingit na mensahe. Attention sa lahat ng mga naatasang magbaptize, magbautismo. Ang bautismo po ay hindi pwedeng pagtatawanan. Amen? Amen? Nakakalungkot dahil yung ating mga kapatid sa abroad pa, maminamahal, na isinend yung pong mga picture na kapag kayo po'y nagsasagarap o nagsasagawa ng inyong tungkuling espiritual, ay maging seryoso po kayo diyan. Lalong-lalo na po yung baptism. Third requirements of the gospel po yan. Pangatlong requirement. Pangatlong mabisang pamamaraan ng mga Kristiyano na ang bautismo po ay hindi pwedeng pagtawanan, hindi po pwedeng gawing biro o paglalaruan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. At kapag tayo po ay nagbautismo, maminamahal, manalangin talaga kayo ng husto dahil nakasalalay sa inyong mga kamay yung pong pagdaloy na masaganang pagpapala. Ang sabi ng banal na kasulatan, deep down the water ang baptism. Kinakailangan ilubog. Ilubog talaga, wala pong parte ng katawan na hindi nakalubog sa tubig. Amen. At maminamahal, kung emergency lang po, pinahintulutan natin yung mga drum na katulad nung nagbaptize kami sa Culyon, Palawan, nung mag-crusade po tayo doon, maliban sa dagat, yung ayaw magpabautismo sa dagat, nagmamadali, mayroon kaming nahiram doon ng malaking drum na magkasiyang tao, at yung for emergency lang nga yun, maminamahal, yung hindi natin talaga inaasahan. Supposed to be talagang ititihaya ang bautismuhan.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po natin pwedeng paupuin, hindi po natin pwedeng itulak pasubsob sa baptismal tub. Lalo na po, medyo malaki naman po yung inyong binautismuhan. Tihaya po, kaya nga po, mayroon pong humahawak sa paa, may humahawak sa kanyang ulo at dalawang kamay, at yung pong mismong bautismuhan ay hinahawakan po ang kanyang ilong, dahil kapag itong po ay paglubog, ay baka mamaya yung pong bibig ay talagang pinapatakip, dahil baka minamahal makakainom ng tubig kung yan man minamahal ay dagat o yan man ay drums o anumang ginagamit na bautismuhan. Amen. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya yun yung naririnig dito. Sa bautismo, mayroong nagbabautismo na ang kamay ay naiwan, yung kaliwa, yung kanan naiwan, kaya yung kamay, yung kanan na kaliwa na naiwan, maaaring nangungupit yan. Amen. 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 Eh lalo na kapag ang bibig, pag lumitaw yung bibig, binautismohan, hindi lumubog, chismosa yan, chismoso yan. Amen. Amen. Nagpapaalala lang po tayo, maminamahal, maging nasa kaayusan lahat ng ating isinasagawa dito. Reminder lang po ito. Amen? Amen. Kaya kapag kayo po ay naatasan, pinagpala kayong lubos dahil spiritual matters po yan. Napakahalagang spiritual na tungkulin para sa ating mga tunay na mga Kristiyano. Amen? At sa hapong ito, maminamahal, mayroon po tayong i-rebaptize o ulitin yung baptism dahil yung pong ating mga kapatid, maminamahal, nagulumihanan. At paki-explain lang po kung sino po yung naatasan po diyan para mag-explain ng maayos tungkol sa bautismo. Kahit mga bata pa po yung binabautismohan natin, ang bata po ay 7 years old pataas. Kung hindi pa nakaintindi ang bata, paabutin nyo ng 8 years old. Pero kung 7 years old po, katulad ng mga pastoral workers, talagang 7 years old po ay amin na pong pinabautismuhan. At yung hindi pa nabautismuhan, ialay po talaga yung mga batang yan. Amen? Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating malapanginoon. 3 times a week po ang ating banal na gawain sa lugar na ito. Tuwing Miyerkules, tulad kanina, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon, ating pong midweek service. At sa darating po na Friday, overnight prayer, ang ating pong gawain ay 9:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga ng Sabado. Sa Immortal po yan, tuloy-tuloy po yan. Amen. Amen. Buong magdamag. Hindi po natin binabago yan dahil tayo naman po ay may kalayaan, binigyan ng kalayaan sa lugar na ito. Pinagpala sa ating pong venue na sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Since pandemic start, magwa 1 year na po. Amen. Mga 1 month na lang po, magwa 1 year na tayo. Pero salamat, salamat, salamat sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus na sinusubaybayan tayo, sinasamahan tayo, palaging suma sa atin ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. At ang ating pong TV program tuwing Saturday ng gabi, maminamahal, pagtiyagaan po ninyo yan, 10:30, minsan 11 po nag-start, natatapos ng 12, minsan 12:30 po sa PTV Channel 8 po dito sa atin sa Pangasinan, Channel 4 po sa Metro Manila. Praise the Lord. At ang ating pong Sunday service tuwing 9:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon, every Sunday po yan, ating general worship. Amen. Lahat po yung ginagawa nating gawain, maminamahal, dito po sa 157 JMCIM Compound, Mamarlao Baybay, Alumpalaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Amen. Yan ang ating complete address sa kasalukuyan. At kung may magtatanong, nandito po tayo sa tabi ng KNK Coke Budiga. Amen. Yung pong malaking budiga na yan, budiga po ng Coke yan. Praise the Lord. At para identified po tayo dahil sila man din, kapag tinatanong sila ng identification saan sila malapit, sabi nila, magkatabi kami ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At idaan ninyo yung 5 piso, 10 piso para sa ating TV radio program maintenance. Amen. At mayroon tayong Bible study tuwing Martes sa Barangay Tibag. Tulad ng ating napag-uusapan, amen, sa mga kapatid natin na malapit yan, kayo po ay mag-uumpisa ng bigyan ng karampatan na consequences sa ating pong paglabag. Kung ang ating minamahal na mga kapatiran ay ating talagang in-urge, talagang sinisikap, ating talagang pinupursige, pinupuwersa
na dumalo. Ikaw pa, ako pa, tayo pa na may mga tungkulin ang hindi magsisikap makarating sa ating Bible study. Tuwing Martes po yan, alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon sa may Barangay Tibag, sa residence po ng mga Binitis. Amen? Amen? Malapit lang po yan sa kanilang barangay hall. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to Lord Jesus. At mayroon tayong lihans, mayroon tayong pagpapaliwanag kung kayo po ay may mga katanungan sa mga brothers dito sa akin, sa mga sisters sa aking mahal na anak. Kung hindi naman niya kayang ipaliwanag sa inyo, lumapit kayo by twos, tigda-dalawa. Pumunta dito kung kayo po'y sisters upang tayo po ay mag-usap-usap sa inyong mga pangailangan. Kailangan po ninyong idulog. Praise the Lord. At ang bilin po ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, nung siya po'y nabubuhay pa, wag na wag tayo mag-absent sa ating banal na gawain. Bagkus, lalo pa nating dalawin yung ating mga kapatid na hindi natin nakakasama. Magbunga. Amen. Amen. Narinig ninyo minamahal yung patutuo ng ating mga ngaral. Ang sabi niya, pinagpala dahil kakaiba po talaga ang magnito na Espiritu Santo ang kumikilos. Amen. Amen. Talagang yung mga mainit na bagay, mga hangin na humahampas na talagang kinukumbinsi sila, tumatayo yung kanilang mga balahibo, Espiritu Santo yan ang mahalap ay nangungusap sa ating mga kababayan, sa ating mga bisita. Kaya kayo po, kapag kayo po nagsasalita sa inyong mga kapitbahay para makapagdala ng bunga, mapaluap yung ating mga kapatid, gaano ba naman sabihin natin na hinahanap na sila ng mahal na Panginoon? Amen? Amen? Huwag nang makontento sa panonood ng webcast. Amen? Amen? Maluwag naman tayo, MGCQ naman tayo, amen. 75% po ang pinahintulutang dumalo, amen. Praise the Lord, praise the Lord. Kaya dumalo na po, huwag na pong mag-absent. Ang sabi ng 1 John chapter 1 verse 7, if you are in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. Kaya ang fellowship po ay napakahalaga. Kung akin na pong nasabi lahat, maraming salamat sa ating pinakamamalapay na lumapit po dito sa harapan yung gusto magpalihans upang kayo po ay amin pong ipanalangin, patungan ng kamay ng ating mga minamahal na mga elders, ating minamahal na mga manggagawa. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay magpasalamat sa ating Diyos na buhay, sa ating pinagpalang gawain. Narito po ang ating beloved brother Joshua Beliarus para samahan tayo sa ating closing prayer. Praise the Lord, glory to Jesus. Amen. Praise God bless po sa ating beloved ordering preacher. Tayong lahat ay manalangin para sa ating pagtatapos. Hallelujah, mapagpala ng Ama Diyos na magapangyarihan sa lahat sa pangalan mo aming pinakamamalaking Jesus sa unang dalangin ng beloved Pastor Willie Estrada Almeida. Kaming lahat ay nagpapasalamat, malapit Jesus, happy pinagkala mo sa amin. Kami iyong pinagkatipon-tipon upang aming kamapapurihan, maluwalhati at masamba sa Spirit katotohanan. Maraming salamat na ikaw ay sumaamin sa bawat yugto ng bawat yugto namin sinagawa, malapit Jesus, mula sa MC, sa pag-uwit din sa mga joyful and solemn songs, sa mga patutuo ng mga pinagpala mong iyong mga anak, at sa paggabay mo muli sa pag-uwit ng beloved choir, muli pinadama mo sa amin ang iyong napakatamis at banal na presensya at ganoon sa patuloy na pagpapaliwanag sa amin sa kahalagahan nito ng pagtatapat at lalo nigit sa pag-aaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Amin dadalangin anuman ang pinag-aralan sa hapong ito'y tumimo sa aming puso at isipan. Amin itong may pamuhay habang kami naghihintay sa muli pagbabalik magsilbing pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa at dalangin namin kung paano kami pinarating ng maluwalhati at ligtas sa lugar nito. Ganun din sa aming pag-uwi, sa aming kanya-kanyang tahanan. Ingatan mo kami balutin ng dakilang pag-ibig at kapangyarihan na muli sa araw ng Biyernes ay muli kaming dalhin upang sama-sama ka namin muli purihin, luwalatin at masamba sa Spirit katotohanan. Dalangin namin, palagi mo kami ibalik sa iyong araw ng banal na gawain sa tuwing araw, Merkules, Biyernes at Linggo. So dalangin Pastor Lisa Almeida, amin idadalangin sa pangalan Jesus, in Jesus' name we pray, amen. Praise